Mga ka-viewers, ngayon po ay meron po tayong dating uniform na hindi na po nagagamit. Sayang naman po kung hindi mapapakinabangan. Naisip po namin na gawin po itong sombrero. Katulad po nito, ito pong sombrero na bucket hat. Ito po ang gagawin natin dito sa ating lumang uniform. Ngayon, katulad po ng dati na yung paggawa po nito ng pattern ay yung pagbakat lang po natin. Ito po yan, yung sombrero. Ngayon, tutupi lang po natin sa gitna. Ayan po, tinupi ko na po. Tapos, isa pa pong tupi. Yan, bali 4 po. Ganyan po ang gagawin natin para magawan po natin ng pattern, mabakat po natin. Meron po tayo rito ng pattern paper. Ito po, tinupi ko po ito ng 4. Tapos, ito pong pinakaulo niya, ito po, ay dito natin po itatapat. Bali, ganyan po yan. Ganyan. At pwede nyo na po itong ibakat. Ganyan po, oh. Madali lang po ito ibakat. Ganun lang po. Susundan lang po ninyo yung tahi dito para makuha po ninyo yung pattern ng ating sombrero na ang tawag po rito ay bucket hat. Ganyan. Ayan po. Bali meron na po tayo. Ito po ay number 1 dahil nasa tuktok. Number 1 po yan. Tapos kukupitin po natin to. Ayan po. Bilog na siya. Kikinisin lang natin para mas maganda ang pagkabilog niya. Para wala pong tulis. Ayan, may pattern na po tayo ng pinakatuktok po nitong ating sombrero. Tapos, yung pangalawa naman po ay ganito naman din. Itutupitin po natin. Ganyan. Yung 4. Tutupi po natin ang 4. Ganyan po. Tapos, bakat lang po natin para mas mabilis. Ganyan, no? Ito po, lalagay natin sa nakatupi. Ito po, yung pattern na to ay nakafold po o nakatupi. Lagay po natin dito. Ganyan. Mapapansin nyo, ito yan. Hayaan lang po natin na nakausog po doon dahil sa tahi po yan. Ganon din po, ibabakat lang po din natin na ganyan. Isabay na po natin tong isa. O sige, mamaya na, baka mahirapan tayo. Ganyan po. Ganon din sa kabila. Parang hindi pantay. Teka. Ayusin natin mabuti para mas maganda. Kantahin po natin mabuti. Yan. Yan. Para pantay na pantay ang ating sombrero. Yan. Tapos ito po ay ayan, oh. Nakikita niyo po ba? Ito, itong tahi na to. Doon po natin ibabakat yan. Yan. Tapos ito, yan, pantay na po yung ibabaw. Kaya pwede na natin siyang sundan.
Yan, tapos lagyan lang po natin doon. Ganon din po dito. Tapos yung kabila naman, ito, yung ilalim niya. Disclaimer lang po, ito pong pagpapattern namin na ito ay sa sariling pamamaraan lang po namin. Hindi po ito ginagawa ng mga professionals, para lang po ito sa amin at binabahagi lang po namin kung paano po kami gumawa sa mabilisang paraan po. Kunin natin yung ruler para mas maganda. Yan. Tapos, ito po, isusukat natin kung tama. To. Ngayon, makakapag-adjust po kayo rito. Yan. Paiikutin natin siya rito. Yan, ganyan. O yan. O, hanggang dito po siya. O yan, kaya idadagdag po natin ng konti. Yan. Tapos saka po natin ngayon dediretsuhin. Ito na po yung tunay. Dahil ito po yung saktong sukat na sombrero dito. Kaya para wag po tayong malito, i-erase na po natin ngayon tong binakat natin. Tapos dito naman po ay susukatin natin yung lapad niya kung pantay-pantay. Ngayon po, para masigurado, tingnan natin yung sukat po. Ito, gawin natin 3.5, dahil 3.5 po yun. Iikot po natin dito. Para po maganda po at pantay-pantay yung sukat ng ating gagawing sombrero. Linalawan ko lang po para mas kitang-kita nyo po itong ating ginagawang pattern. Lalagay po natin ito na number 2 dahil ito po siya pangalawa. At ito po, nasulatan ko na ng number 1. Tapos saka po natin gugupitin. Ito po ay gugupitin natin ng 2 piraso na nakabukas po. Pag nagtabas po tayo, makikita po ninyo kung paano po namin ito tatabasin. Ito naman pong huli, itong ang ilalim po ng sombrero, ay ganon din po. Tutupirin natin, ayusin po natin mabuti para po makuha natin yung pinakasukat niya. Ito po, tapat natin sa fold. Ganyan po. Tapos saka natin susukatin mamaya dahil makapal na po dito. Mahirap naman pong ipin. Unahin po muna natin na ibakat nung sa ilalim para hindi po tayo mahirapan. Saka dito rin po. Yan. Ito po, puntahin na to.
sa ilalim, yung dugtungan po, dun tayo magbabakat. Ito po isa sarili lang po namin at hindi po ito ginagawa ng mga professional po, inuulit po namin. Ayan po. Lilinawan lang natin at saka po natin susukatin itong number 2 o ito po na bahagi po ng sombrero. Ayan po, o dito tatapat natin to dito. Ito po yan. Tapos hawakan natin ang pencil, papaikutin lang po natin para po makita natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, dahil nakatupi ito ng 4, ay hindi po natin makukuha ng husto yung kanyang luwag. Ngayon, kuha na po natin dahil sinukat na po natin ng eksakto. Tapos, ito po ay gagawin natin 2 inches. Yan. Pero, nasa inyo po rin yun kung gusto po nyo ng malapad, yung bang pang summer, o gusto nyo ng mas maganda kung pupunta kayo sa mga resort, ay pwede nyo po itong gawin na 3 inches o mas malaki pa, 4 inches, yung bang ginagamit po sa mga resort na maganda. Tapos ito po, kung ano po yung sukat nito, ito katulad yan, 5/8 siya, hanggang ganun din po tayo. Yan, 5/8 ang gagawin natin. At saka po natin to didiretso. Ayusin na po natin. Ayan. Ito po, para mas maayos, ay hawakan ko po ng ganito para madali po ninyong ma-screenshot o makita yung sukat. Ito po yung number 2. Ito po yung number 1. Pwede nyo naman po itong panoorin lagi. Ayan po. Para mas maliwanag po ninyong makita. Mga ka-viewers, ito po at binakat ko na po itong pattern na nagawa na natin. Ayan po, hindi ko na po pinold yung tela. Ganyan na po ang ginawa kong pagbakat dun sa tela. Tatastas na po natin. Ayun po yung pang number 3 natin na pattern. Tapos ito rin po yung sa kabila. Bali magiging baliktaran po itong ginagawa natin sombrero. Hindi ko na po ipapakita yung paggupit po nito at yung paggupit ko ng pilon para hindi na po masyadong mahabang ating video. Ang gagawin ko po rito ay gugupitin ko na po. Tapos magugupit na rin po ako ng pilon. Paplansyahin ko tapos tatahiin ko na rin po para makita nyo po kung paano yung pagbuo po natin ng ating ginagawang sombrero. Mga ka-viewers, ito po, naikabit ko na po yung usable na pilon. Gayon din po dito sa lahat ng parts ng gagawin nating sombrero. Ngayon po ay umpisahan na po nating tahiin. Pagdidikitin lang po natin yung mga parts na tinapat po natin. Ngayon naman po, ito po yung number 2 ng sombrero natin. Ito yung number 1. Yung pong tanda natin, yung mark po natin dito, ay itatapat po natin sa gitna po nitong sombrero. Ayan po yung mark po natin dito. Ayan. Tsaka dito rin po. Sa ibabaw po ito ng sombrero. Ito po yung top ng sombrero.
sa ulo. Ayan po. Diyan po natin ilalagay. Ipipin lang po natin. Kung gusto po ninyong lagyan pa ng pin dito, ay lagyan pa rin po ninyo ng pin, katulad po nitong ginagawa natin, para po madaling tahiin. Ganyan lang po, ayusin lang natin, saka po natin pinipin. Tapos tatahiin na po natin to. Hawakan nyo lang po. Ito po, ganyan. Ayan po, naikabit na natin yung pinaka-ibabaw ng ating sombrero. Ito po yan ha. Natahi na po natin. Mamaya islas natin to. Tignan po muna natin yung ibabaw. Ayan po. May sombrero na tayo na pinakaibabaw natin. Ngayon, iislasin lang po natin to para po hindi po nagkakaroon ng ganyan na alon-alon. I-islas lang po natin. Para po maging maayos po pag binaliktad. Yan po. Para po maging maganda. Yan. Tapos, ang susunod naman po natin ay itong number 3. Ididikit natin sa number 2. Ganon din po. Ito po, di ba, mayroon din po tayong marka dyan do sa gitna. Ipipin lang din po natin. Pasok natin sa loob. Tapos, saka po natin ipin dito. Unahin po natin yung 4 na kanto ng mark natin para po hindi tayo mahirapan sa pagtahi at sa paghati-hati po ng pagdugtong natin doon sa number 3 tsaka sa number 2 na part ng sombrero po natin. Pipin ko muna po ito, tapos saka po natin tatahiin. Nalagyan na po natin ngayon ng pin. Ito po yung number 3 at saka yung number 2. Ito po yung number 2 at number 3. Nalagyan na po ng pin, paikot. Ngayon po, itatahiin na po natin. Maayos po yung ating pagkakapin, madali lang pong tahiin.
Ito po natapos na natin na gawin. At naikabit na po natin. Kita nyo naman. Ayan po. Hindi kasi masyadong makita, masyadong malapit yung camera. Pero mamaya papakita natin kung ano pong ginawa natin na pagdidikit dito at pagtatahi, ay ganon din po ang gagawin natin dito sa kabila ng sombrero natin, dahil po ito ay pwedeng baliktaran. Ngayon, kung gusto nyo na ganyan, pwede na rin po ito. Kaya lang may pilon kasi nakikita, pero kung makapal po yung tela nyo, kahit na walang pilon, halimbawa maong, ay pwede na po itong sombrero na to. Ngayon, ito naman po ang gagawin ko. Hindi ko na po ipapakita dahil pareho rin naman po ng paggawa natin dito sa lining natin o sa kabila na sombrero natin. Tatahiin ko po muna ito, tapos mamaya papakita ko po paano natin pagdidikitin. Mga ka-viewers, ngayon po, ayan, natapos ko na rin po itong isa. Ang gagawin lang po natin ngayon ay ipapasok natin tong lining o yung kabila ng ano po natin ng sombrero dito po sa loob ng dark na sombrero po natin. Ganito lang po. Ayan po. Inaligtad ko pong ganyan itong isa. Yan. Tapos, ito rin po, ganito ang gagawin natin. Bali, pagtatapatin lang po natin. Ito po yan ha. Ito po sila. Ayan, ganyan pong itsura. Yan. Pagtatapat lang po natin dito, dyan. Dito sa tahi sa tahi. Tapos lalagyan po natin ng pin. Tapos dito rin po sa kabila. Ganon din po, lalagyan din po natin ng pin. Tapos dito rin po sa gitna. Ganyan pong gagawin natin. At dito rin po sa kabila. Para po ganyan po yan ha. Para po pag tinahi po natin yan natapos, magiging ganyan po ang itsura po ng ating sombrero. Yan. Ganyan po. Yan, ganyan. Ganyan po. Parang baliktaran na po siya. Tutuloy ko lang po yung paglalagay ng pin, ano po, para matahi na po natin. Ito po, nalagyan ko na ng pin. Siguraduhin nyo lang po na yung pin na nilagay po ninyo rito ay katapat po dito sa tahi po natin dito sa kabila. Para po sakto siya pag pinagtaob na po ito. Yan po, nadikit na natin. Ang gagawin naman po natin ay ito naman po. Ayan po yan. Ay pagdidikitin na po natin yung ating laylayan na sombrero.
Ganyan po. Tahiin po natin dito sa dulo. Para mamaya, tatahiin po pa po natin to ng top stitch. Pagtapatin po natin tong mark para po maayos po yung ating pagtahi sa ating sombrero. Pa-flat po natin mabuti yan. Para po nakalapat yung ating sombrero. Ayan. Natahi na po natin. At pwede rin po ito na ganito. Ang gagawin po natin, lalagyan pa po natin ito ng bias dito. Sa gilid, dito po. Dito. Yan. Meron po akong ginawa ginuhitan na bias. Ito po yung tela. Alam na po ninyo to. Kaya lang dugtong-dugtong na po tayo dahil maliit lang naman yung ating ginagamit na uniform na hindi na ginagamit. Ayan po, gugupitin ko po muna. Tapos pag dudugtungin, bali ganito po yung pagdugtong. Ganyan po. Patahiin po rito pag ganon. Gagawin ko po muna para makita po ninyo. Natahi ko na po itong bias natin na pagdugtong-dugtong ko na po. At mas sanay po ako na tinatahian po dito para mas nadadalian po akong ikabit dito sa ating sombrero sa gilid. Ngayon, ito po, tatahian muna natin o papasadahan muna natin na ang lapad ay isang pata lang para po may design po itong ating sombrero. Sundan lang po natin yung una natin tahi hanggang sa makarating po tayo sa dulo. Ngayon, nakabitan na po natin ngayon ng bias. Pero magpalit po muna tayo ng sinugin. Dito po natin ilagay sa light blue para mamaya ay ibabaliktad natin papunta doon at doon natin tatahian ito pong ating bias. Bali, bias binding po yung ginagawa natin. Ngayon, sa pagdudugtong naman po ng bias, ay ganito po ang gagawin natin. Ganon din po, pa-slant din po yung ating pagtahi. Bali, ganyan po, oh. Doon.
Ayan, tsaka po natin 'to puputulin. Tapos tuloy po natin yung ating pagtahi kanina dahil may paktaw po ito. Tapos ito, tahirin natin para hindi po kita. Ready na po tayo mag-touch stitch. Halos patapos na po itong ating sombrero, tatouch stitch na lang po natin. Ito po, tatouch stitch po natin ang ganito, hilahin lang po natin, tsaka ipaplat. Ganyan po, just tatahiin po natin dito. Ayan po. Natapos na natin lagyan ang ating sombrero ng bias. Pwede po yung baliktaran, pwede po yung ganyan, at pwede rin pong ganito. Ganyan. Ngayon, lagyan po natin ng design. Ito po, pinagtugtong-tugtong ko yung sobrang retrato. Tapos lalagyan po natin ng tali lalagyan po natin ng tali rito para maganda. Diyan. Tapos lalagyan po natin ng ribbon. Ito pong ribbon na to, ito po oh. Ito lang po yung kasya sa retaso natin. Ang sukat po nito, mula dito hanggang dyan, mula rito hanggang dito po, 2 inches and 78, 2 inches and 7/8. Yan po, yan. Tapos ito po, o kahit na 3 inches na po, ganyan. Yan lang po yung kasya. Tatahiin po natin to at gagawin po natin ribbon. Tong ribbon na to, pwede rin po ito sa mga ipit. I-glue stick lang po natin. Gugupitin ko po. Mamaya babalik na rin natin. Gagawin po natin tong ribbon sa ating sombrero. Slash po natin para mamaya pagbaliktad hindi po bukol-bukol. Hindi po nagkakaroon ng tupi-tupi. Ito naman po, tahiin natin dito ng
Isang pata lang o kahit na 1/8. Pag, tinatahi niyo po yung bias, bukan niyo po itong tahi ng bias para po maganda. Hindi po nakapalin sa isang side lang po yung bias natin o yung pinagtahian po ng bias natin. Gugupitan lang po natin dito sa pinakagitna niya para po mabaligtad natin. Ganon din po dito. Baliktarin ko rin po to, tapos paplantsahin muna para po maging maganda po yung ating ribbon, tsaka po ito pong ating pinakatali sa ating sombrero. Paplantsahin ko rin po para maging maayos po. Ito po, natahi na natin yung gagawin po natin ribbon. Ngayon, tatahiin ko lang po ito sa kamay para maitupi-tupi natin o kaya mai-sharing po natin. At saka po natin to hihilahin. Tapos ikot po natin na ganyan yung ating sinulid. Yan. Tapos ayusin na lang po natin mamaya. Tapos itahi po natin dito sa likod. Lock po natin. Tapos, may ginawa po ako dito na maliit na strap. Ikot po natin dito. Tayin po natin sa likod.
Saka na po natin ito putulin. Tapos ayusin na lang po natin para gumanda. Yan. Ang ating ribbon na parang butterfly. Tapos, ito po, yung sombrero natin. Ito, yung kanina po na ginagawa ko na bias na tinatay na tugtong-tugtong. Ito pong bilog na to ay sukat po dito sa sombrero. Bali, patong lang po natin na ganyan. Ganyan. Tapos, saka natin lalagay dito yung ribbon natin. Katayin ko po muna, alisin ko po muna. Tapos, lalagay po natin dito yung ribbon dito sa pinagdugtungan po ng pinakatali natin sa sombrero. Tapos, ito po, patong natin dito. Saka po tatayin. Pwede naman po walang ribbon. Parang nagustuhan lang po namin nalagyan ng ribbon para lang may design po. Ang ribbon na to, magagamit nyo po ito kung saan nyo po gustong ilagay. Pwede rin po sa headband ng bata o sa clip po ninyo. Makapal lang po kasi itong tela natin, pero pwede po ito kahit saan na pang kurtina rin. Kung gusto nyo lagyan po ng ribbon, pwede rin po yon. Ayan, nalagyan na po natin. Ayos na. Tapos alagay po natin dito ay hindi po masyadong kita. Yan na lang po natin sa lamesa para makita nyo po yung finished product po na ating ginawa. Ito po, natapos na natin tong ginagawa nating bucket hat. Ngayon, pwede naman po itong walang ribbon. Tanggalin lang po natin to, ganyan po. At pwede rin po itong baliktaran. Babaliktarin lang po natin yung ating sombrero. Tapos, kung gusto niya pa rin ang lagyan ng ribbon, ay pwede naman po. Ayan. Bali magiging ganyan po yan. Ay, baligtad pala yung ribbon ko. Ayan. Yan. Pwede po ito sa mga anak ninyo. Pwede rin pambenta. Pwede rin po sa maong. Sana po nagustuhan nyo itong aming ginawang sombrero. At sana patuloy po kayong sumubaybay. At pakiclick nyo po sana ang notification bell po namin at sana po mag-subscribe po kayo sa aming channel para marami pa po tayo na gawin na ganito pong mga mabibilis na paraan po na pwede po natin pakinabangan sa mga luma po nating mga uniforms o luma po nating mga damit. Salamat po.